Kung nalalaman. Cara David, nakatutok 24 oras. Nagkilos protesta ang isang grupo ng mga magsasaka laban kay Senador Manuel Villar. Nagrally sila kanina sa tapat ng GMA Network. Ayon sa mga miyembro ng samahang magsasaka ng Sitio Carahumi, inagaw raw ng mga kumpanya ni Senador Villar ang kanilang lupain sa San Jose del Monte sa Bulacan. Isinanla na raw ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa mga nagprotesta, hindi sila pakawala ng mga kalaban sa politika ni Villar. Taong 2008 pa raw sila naghain ng reklamo laban kay Villar sa Ombudsman. Sa kagalang-galang naman ni Villar, nais naming ibalik mo ang lupain sa dumagat at sa mga taong pribado na may mga deklarado na titulo. Samantala, itinanggi naman ng kampo ni Villar na inagaw nila ang lupa. May mga titulo raw sila nito na ngayon ay hawak na ng Bangko Sentral. Sinimula na po ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang pagpoproseso sa mga espesyal na mga permiso na ibibigay nila sa mga operator ng mga Metro Manila bus. At ito po ay para doon sa mga gustong magdagdag na mga ruta para sa papalapit ng Semana Santa. Nakatutok si Pia Arcangel. Peak season kung ituring ang Semana Santa para sa mga biyahe. Ito kasi ang panahon na karamihan sa mga kababayan natin umuwi sa probinsya. Sa taya ng LTFRB, baka umabot sa mahigit 5 milyon ang bilang ng mga pasaherong babiyahe. Kaya ngayon pa lang, inumpisahan na nila ang pagproseso sa mga special permit na ibibigay sa mga Metro Manila bus operator na gustong dagdagan ng ruta. Dapat unang-una nasa kondisyon yung mga sasakyan nila, no, yung bus. Then second is yung driver na magmamaneho noon should be familiar with the terrain. Ayon sa LTFRB, dapat iwasan ng mga pasahero ang pagsakay sa mga kolorum na sasakyan. Bukod sa walang insurance para sa mga pasahero ang mga ito, posible rin silang takbuhan ng mga may-ari ng sasakyan. Madali lang naman daw malaman kung kolorum ang isang sasakyan. Ang unang-unang dapat titingnan nila dyan, yung plaka nung bus na sasakyan nila, kung ito ay dilaw. Dapat itatago nila yung ticket na ini-issue ng bus conductor. Ayon naman sa Integrated Metro Bus Operators Association o IMBOA, hindi na sila kailangang palalahanan pagdating sa pag-iingat sa kapakanan ng mga pasahero. Needless to say na may pag-iingat ang operator. Alam mo kasi, wala naman sigurong operator na medyo magkakatiwala sa mga driver na baguhan para pumunta doon sa mga terrain na hindi nila kabisado. 6,000 piso ang multa sa mga operator ng kolorum na sasakyan. Ang halagang ito tumataas kapag paulit-ulit nang nahuhuli. At sa matitigas ang ulo, posibleng kanselahin ang kanilang prangkisa. Ngayong Semana Santa, inaasahang titriple ang bilang ng mga pasaherong babiyahe sa mga probinsya. Kaya paalala ng mga otoridad sa mga motorista at maging sa mga pasahero, sumunod sa tamang patakaran para iwas disgrasya. Pia Arcangel, nakatutok 24 oras. Iginiit po tulad ng binalita namin kanina ni Senador Noynoy Aquino na nagkasundo na noon ang pamilya Cojuangco na ipagbili na ang Hacienda Luisita. Ang issue sa Hacienda na yan ang isa sa mga pinupukol laban kay Aquino. Nakatutok si Ivan Maynina. Mga Bicolanong niligawan ni Senador Noynoy Aquino at ng katandem na si Senador Mar Rojas. Isa sa mga tinanong kay Aquino yung issue sa pagbebenta sa Hacienda Luisita. Sa isang artikulo ng New York Times, sinabi ni Fernando Cojuangco, pinsang buo ni Noynoy at Chief Operating Officer ng Central Azucarera de Tarlac, wala raw balak ang pamilya Cojuangco na bitawan ng hacienda. Sabi ni Noynoy, mukhang na-misquote lang ang pinsan. Tinawagan na raw siya ni Fernando para mag-sorry. There was a unanimous decision na we will be at the very minimum not changing what is present there. He's wondering if he was quoted para accurately. Patuloy na kinukunan ng GMA News ang pahayag si Fernando Cojuangco. 1958 pa pagmamayari ng pamilya Cojuangco ang Hacienda Luisita. Ito ang ugat kung bakit naghiwalay noon ng landas ang pamilya Aquino at ni Danding Cojuangco. Inaabangan ngayon kung sino ang babasbasan ni Danding. Sir, you are courting Danding's support? Yes, I guess that would be the case. Is he warm to the idea? At least he listened to us. Nitong Sabado, nagpahaging na ang misis ni Danding. Hindi na itago ni Gretchen Cojuangco ang hinanakit kay Chodoro. Hindi siya marunong
Inalagaan siya. Pagkatapos pinalikuran niya, masakit sa akin. Kasi alam ko masakit sa kanya. Ang anak nilang si Lisa, all out ang suporta para kay Noynoy. Nirerespeto naman ito ni Gibo. Sabay giit na hindi naman daw pag-aari ng pamilya niya o ni Noynoy Aquino ng Pilipinas, kaya malaya silang pumili ng susuportahan. Inaasahang dadalo si Gibo sa debate tungkol sa issue ng healthcare. Humarap naman sa UH Hiritan si Councilor JC De Los Reyes at pumunta sa Caloocan. Si dating Pangulong Joseph Estrada nilibot naman ng Batangas, kabilang ang Lemery na distrito ni dating Executive Secretary Eduardo Ermita. Nangako ng tulong sa mga magsasakatang pagbasura sa value-added tax kapag nanalo. Heavily tax ng ating mga kabayan. I-stricto lang natin yung talagang honest to goodness tax collection. Sa ikalawang sunod na araw, nag-ikot naman sa Laguna si Senador Richard Gordon. Muli giniit ang pagtutol sa mga survey at ang pagsuporta sa paggamit ng kondom kontra AIDS. Nasa Davao City si Senadora Jambi Madrigal habang nasa Iloilo si Nicanor Perlas. Si Brother Eddie Villanueva nasa Cebu pa rin. Nakipagpulong sa mga Christian leader at nanguna sa dedication ng Jubilee marker sa pagkakatatag ng Kristyanismo. Si Senador Manny Villar walang lakad ngayon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. At mga kapuso, live ngayong gabi sa 24 oras, kahit madaling araw po doon sa Los Angeles, sa California, ang pambansang kamao ng Pilipinas, ang pound for pound kampiyon ng buong mundo, si Manny Pacquiao. Manny, magandang madali... Oy, gising pa, gising na gising si Champ. Salamat at kahit madaling araw dyan, pumayag ka na ma-interview ka namin ng live. Congratulations! Maraming salamat, Mike, at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa GMA7. Okay, Manny, alam ko nakarating na ito sa inyo dyan, sa tropa mo, lalo na sa'yo, na maraming mga umaasa, patutumbayin mo si Clotty. Pero tumagal siya ng 12 round. Talaga bang malakas siya o talagang panay lang ang depensa niya o paano ba, Manny? Talagang sinubukan kong matapos ng madali ang fight, pero napakatibay ni Clotty at saka magaling magdepensa. Magaling magdepensa. Okay. At ginawa ko naman lahat ng mga magagawa ko para matapos agad, pero talagang matibay. Oy, pinompiang mo si Clotty nung round 4?